Pastor, inaanyahan na po natin si Pastor Ronnie sa dakunahan. Good morning po sa lahat. Good morning. Hindi ako naninibago kapag ako konti ang dumadalo dahil maraming pagkakataon sa mission field sa Batangas ay ganitong bilang at mayroong pagkakataon pa na mas kukonti. So, puri ng Diyos sapagkat hindi mapipigilan ang mga lingkod ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, kung meron tatlong nagkakatipon dahil sa pangalan ng Diyos ay naroon siya. So yan ho yung nag-inspired at nagbibigay ng sigla sa mga lingkod ng Panginoon para patuloy na mag-aaral ng kanyang salita at magpahayag ng buong katapatan doon sa salita ng Diyos. At ngayong umaga ay ako ay nabigyan ng panibagong pribilehiyo na makapagsalita sa inyong harapan. Kapatid ko rito sa Bacoor ay aking pong extend ang aking pusong pasasalamat in behalf sa aking asawa, aking anak, ay pinararating po namin ang aming pasasalamat sa inyo pong suporta financially at maging sa panalangin po ninyo. At ganoon din ay pinararating ng ating mga kapatiran sa Tanis, ganun din sa Pulos at sa Hilaga ang kanilang pangumusta. Okay? So nawa ay kayo ay patuloy na tumatatag, hindi lamang tumatatag kundi lumalawak ang inyong kaalaman sa salita ng Diyos. Nang sa ganon ay hindi tayo madala ng iba't ibang katuruan na meron po ang ating pong paligid. At kanina sa ating pong pagsisimula ay napansin ko po ang ating pong theme, ang 23rd year anniversary ng FCC Bacoor, Grow in the Grace and Knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So walang ibang na pagpapalago sa mananampalataya, kundi ang mga katotohanan, doktrina o katuruan ng Biblia upang mas lubos nating makilala at mapaglingkuran ang nag-iisa na Panginoon at tagapagligtas natin. Update sa Batangas. Sa ngayon po ay may matinding problema na hinaharap ang mga kapatiran natin at lalo na sa part ng Hilaga. Siguro narinig nyo yung balita tungkol sa ASF, ang matinding karamdaman sa alagang baboy at ang kanyang mortality rate ay 100%. So pag kinapita ng ASF ang alagang baboy ay sigurado mamamatay. At ang nakakalungkot pa ay kapag ang isang individual na may alagang baboy ay nag-positive kahit isa lang sa kanyang alaga, kahit pa yan ay 400 heads, isa lang ang nag-positive, lahat yun ay kukunin ng gobyerno at may inihanda ng hukay at ihuhulog lahat doon ang alagang baboy at isa-isang babarilin doon. Ang nakakalungkot ay yung meron pang 50 meters radius. So kung sa abot ang iyong alagang baboy sa 50 meters na nag-positive, nakapitbahay mo, na alaga niyang baboy, so kahit negative, so hindi namin natin tinitingnan yun. Automatic yun, 50 meters radius ay kanila pong kukumpiskahin, kukunin at ihulog sa hukay at nila pagbabarilin. So, please,
sama niyo po sa panalangin, lalo na kung mga kapatiran sa Tilaga. Noong linggo, talagang habag na habag ako sa mga kapatiran natin. Maski yung pag-awit namin ng hymn, ramdam mo yung kanilang matinding kalungkutan dahil halos lahat sila ay namatayan ng alagang baboy. At sa aking pagbiyahe papuntang Tulos naman, galing Tilaga, nakita ko yung dating masigla at puno ng alagang baboy ang mga kulungan. Meron isang antig ng aking damdamin ay nag-iisang biik, nangingisay pa ang laman. Tanaw kasi yung lugar, yung kalsada, medyo mababa yung part ng kulungan ng baboy, ay kita mo. Yung dati, ang laman ay madami, mahinahin, pero ang laman na lang ay isa, nangingisay pa, biik pa yun. So, nakakahabag, nakakabagbag kalooban ng nasapitan at ang pinaka-numero 1 sa listahan ay ang lupo. Okay? So, mayroon ng napakamatay na hindi naman siya member ng church. Dahil po sa matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Okay? So, please pakisama niyo po yan. And then, sa matamis, purihin ng Diyos dahil meron pang karagdagang 3 individual na nag-alok ng kanilang lupa para makagtayuan ng simbahan doon. At purihin ng Diyos dahil sa Pastore, ilang taon na natin itong pinapanalangin. At purihin ng Panginoon dahil mayroong nag-pledge ng financial at the same time ay nadagdagan pa ng 3 yung nag-alok ng kanilang lupa. So, purihin po ang Diyos sa bagay na yan, and please, pakisama niyo pa rin din po sa panalangin yan na nawa ay ma-materialize yung pagpapatayo ko ng simbahan doon. At ganoon din, kung kasama niyo sa inyong panalangin, ang aking po ganang lalaki, purihin ng Diyos dahil sa biyaya niya ay matagumpay na po siya naoperahan, naputulan po siya ng kanang paa at wala na pong nagpapahirap sa kanya. At masigla na siya ngayon at hindi kagaya dati na wala siyang pakialam sa gawain ng Diyos. Ngayon siya mismo ang nagpapatawag sa akin para lang magkaroon ng Bible study sa kanila. At siya rin yung nag-alok ng kanyang lupa na pagtatayuan ng simbahan. Gusto niya na mapagtatayuan niya ng simbahan. So please, pakisama ko yun. At ano pa ba? So ganoon pa rin. Andun pa rin yung amin pong nais na makapagpatayo ng kooperatiba. At sa ngayon ay meron lang mga problema na parang pumipigil para maging legal ang kooperatiba na ito. Hindi pa na-rehistro. So may mga pumipigil. Hindi individual, may sa online. Tawag ko na e-compress. So isa sa mga nakita naming dahilan ay dahil may matinding problema sa pag-aalaga ng baboy. Kasi ito nakasentro, pinakapangunahing sentro ng kooperatiba ay ang backyard farming patungkol ko sa pag-aalaga ng baboy. Okay? So, maaring yan lang po ang aking i-update sa inyo. At yes, isa pa, mayroong isa tayong kapatiran na kanyang anak, binawa ng Panginoon na bukas ay pupunta sa Aztec sa Bulacan at siya, kung sakali man, biyaya ng Panginoon, siya yung pangunahan na makakapasok sa Aztec para kumuha ng technical textbook kung tawagin. Okay? So, purihin ng Diyos sa lahat ng yan at ngayon po ay buong galak po tayong makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan natin sa Roma. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5 at mga talata 9 hanggang 10. Roma, Kabanata 5 at mga talatang 9 hanggang 10. Kung nandiyan ako kayo, ay basahin ko sa inyo sa malakas na paraan.
At ngayong itinuring na kayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati, kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Basahin ko po yan sa inyo sa Magandang Balita Biblia kasi nandoon yung ating theme. Sabi niya sa verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, which is Jesus Christ na dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. So, sa version na binasa ko kanina, ang salita ng Diyos or ASND, ang ginamit po ay ang salitang matuwid. But sa English po yan ay justified, made righteous. Dito po, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa pukot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Saglit tayong manalangin. Kabanal-banalan at makapangyarihan naming Diyos sa langit, ang aming manlilikha, kami ay nagkatipon sa lugar na ito sa isang layunin upang kayo ay sambahin, maparangalan, at mabigyan ng kalulhatian sapagkat kayo ay Diyos na lumikha sa amin at nag-utos na italaga ang isang araw sa loob ng 7 araw. Kinikilala namin, O Diyos, na kayo ang siyang source ng lahat ng meron kami at nararapat lamang na kayo ay sundin ng buong itagay. Salamat sa oras na ito at hiniling namin ang inyong pong patnubay at gabay at habag sa aming pag-aaral ng inyong salita. Hiniling ko po na kung inyong abang alipin ito ay inyong pong kahabagan sa aking mga sasabihin at ganoon din ng bawat isang makikinig sa pangangaral nito, biyayaan niyo po sila ng inyong pong karunungan sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Nawa, ikaw lamang ang aming maparangalan at lahat ng aming mapag-aaralan ay maging pundasyon ng aming pananampalataya na naglalayong mabigyan kayo ng parangal habang kami nandito pa sa mundo. Lahat na ipiniling namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Ang tema natin ngayong umaga ay pinamagatan pong dahil kay Kristo, pinawalang sala at tinanggap. Dahil kay Kristo, pinawalang sala at tinanggap. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan. Sumagitan natin sa atin pong tema na walang ibang tanging paraan para mapawalang sala ang isang tao at tanggapin ng Diyos, kundi ang alin? Ang ginawa lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Noong August 19, ang lugar ay Sabina Shoal. Ang ating pong dalawang maliit na barko na ang pangalan ay Ingano at Bagakay habang sila ay nasa misyon ng pag-resupply sa personnel station doon sa Flat Island ay nagkaroon po ng matinding insidente na kung saan ang dalawang barko ito ay binangga ng Chinese vessel. At makikita natin sa balita na matindi ang pagkayupi na idinulot, pagkabasag ng windshield ng isa sa mga barko at din yung pagkayupi dahil sa matinding pagpangga ng Chinese vessel. At ang sabi ng China ay ang barko ng Pilipinas ay pumasok sa kanilang teritoryo ng walang paalam. Okay. So, anuman ang kanilang stand, kung sa tingin natin mga Pilipino ay mali or sa tingin nila sila ang tama, ang gusto ko pong i-highlight sa bagay na yan ay kung ang isang mananampalataya ay manindigan sa tinuturo ng Biblia kung paano mapapawalang sala
ang taong makasalanan, then ito ay bumabangga sa mga kaisipan ng tao, lalo na doon sa human reasoning at sa man-made way of salvation. Okay? So magdudulot ang katotohanan na tinuturo ng Biblia sa mga taong ang kanyang pinaniniwalaan siya ay maliligtas dahil sa kanyang mabubuting gawa, siya ay maliligtas dahil sa kanyang pagkatawang gawa, o di kaya ay sa kanyang kaparaanan. Dahil ang itinuturo ng Biblia kung paano mapapawalang sala ang isang taong makasalanan ay tanging sa pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo na pagbabayad sala doon sa cross ng Kalbaryo. At ang mga mananampalataya po ay dapat hindi magugulat kung may mga individual na ang pinaka-worst ay maging violente sa pagharap sa iyo once na narinig nila itong katotohanan na ito. Normal yun kung ayaw niyang magpasakop at magpakumbaba sa katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos at mag-create pa yan ng hidwaan. At iyan yung katotohanan, malinaw at mariin na inauna sa atin ng ating Panginoon Kristo. Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad at sa paraang patanong, akala niyo ba ang aking pagpunta rito ay para magdala ng kapayapaan? Okay? So nagdala siya ng alin? Ng tabak. Yun yung kanyang sabi. Pag-aawayin ang magkakasama sa isang bahay. No? Kasi bakit? Dahil sa katotohanan ito. No? So purihin ang Diyos sapagkat siya ang nagbigay ng kaparaanan upang ang isang makasalanan na walang pag-asa sa kanyang sariling gawa at kayang gawin ay magkaroon ng tunay o totoong kapatawaran ng kasalanan. Now, sa background ng ating pong chapter 5, of course, si Apostol Pablo po ang sumulat ng sulat na ito para sa mga nanampalataya sa Roma. Now, ang kabuang tema ng Roma chapter 5 ay resulta ng pagpapawalang sala. Kung mababasa niyo po yung buong chapter 5, at yung ibang mga chapter sa Roma ay nagpapaliwanag sa pangunahing tema ng Roma chapter 5. Kanina sa Bible verse na binasa sa atin ng ating presiding, ang Roma chapter 8 verse 1, ito po yung pinagmulan dito po sa Roma chapter 5. Kung babalikan natin saglit ang Roma chapter 8 verse 1, sabi niya, kaya nga wala nang kahatulang parusa ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na pong tatamasahin, wala na siyang matatanggap na kahatulang parusa. Bakit? For Christ's sake. At ngayon po ay ating pong lubos na maunawaan yan dito po sa pag-aaral natin ng 2 talata sa Roma chapter 5. So ang buhay at pagiging matuwid ng mananampalataya ay tanging, eksklusibo, ay tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Now, may ginawa kong summarization ng Roma chapter 5 na dahil sa pagpapawalang salang ito na ginawa ni Kristo, ang mananampalataya ay matuwid sa paningin ng Diyos. No? Dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ganon din na meron tayong access doon sa biyaya o pagpapala ng Diyos. Ganon din dahil sa pagpapawalang salang ginawa ni Kristo, ang mga mananampalataya ay may totoong kagalakan. Kasi bakit? Dati, sa kalagayang makasalanan at hindi pa nakatanggap ng karanasang kaligtasan o kapatawaran ng kasalanan, ang mananampalataya po ay walang kagalakan, kundi alin? Kaguluhan. Magulo ang isipan niya, hindi niya tiyak ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Subalit, dahil po sa ginawa ni Kristo, ang lahat ng iyon ay napalitan ng alin? Kagalakan. At syempre, ang mananampalataya ay meron ding pagtitiis or endurance. Kasi bakit? Kasi dati ay wala siyang katiyakan sa kanyang mga ginagawa. Pero dahil sa
ginawa ni Kristo para sa mga mananampalataya, then gaano man kahirap dito sa mundo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay mayroong pagtitiis at ganoon din totoong pag-asa. And then ang pinakahuli ay naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos. No? Diyan sa verse 10 na binasa natin kanina, binanggit na ang taong makasalanan ay kaaway ng Diyos. Pansin niyo po yung verse 10 ng Roma chapter 5, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya sa Roma, bago pa sila naging mananampalataya, sila'y alin? Kaaway ng Diyos. At ito'y hindi tinatanggap ng lahat ng makasalanan. Okay? Ang akala, ang alam ng marami ay kahit makasalanan ka, ay mahal ka ng Diyos. Pero dito, malinaw na ang taong makasalanan ay alin? Kaaway ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, dati ay kaaway ng Diyos. Pero dahil doon sa biyaya at habag ng Diyos, sa ginawa ni Kristo na pagbabayad sala sa krus sa Kalbaryo, na ibalik ang magandang relasyon ng mga makasalanan sa Diyos o ng mga makasalanang sumasampalataya kay Kristo doon sa kanyang pagbabayad sala. Okay? Ang nagpapawalang sala o ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay nag-aalis sa isang makasalanan na sumasampalataya sa kalagayan niyang guilty or nagkasala, at ito yung nagbibigay ng daan sa ng kapayapaan dahil sa walang hanggang biyaya ng Diyos sa bawat isang individual. So ang nais ko pong mensahe para po sa ating tema ngayong umaga ay ganito: ang ginawang pagbabayad sala ni Kristo ang tanging binigay ng Diyos na kaparaanan upang mapawalang sala ang bawat sumasampalataya. Ulitin ko po, ang ginawang pagbabayad sala ni Kristo ang tanging ibinigay ng Diyos na kaparaanan upang mapawalang sala ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Meaning to say, kung tayo po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo, ang ating i-focus ay yung ginawa ni Kristo. Pero before that, dapat maipaunawa natin sa ating pong sinishare ng salita ng Diyos ang totoong standing niya sa harapan ng Diyos. Dapat niyang maunawaan na ang Diyos ay napupuot sa Kanya, na siya ay kaaway ng Diyos, upang sa ganon ay pag naunawaan na niya yung ginawa ni Kristo, then maintindihan niya na ito'y kagandahang loob ng Diyos or grace, grasya ng Panginoon. Sapagkat sa ating pong panahon, maraming individual, they call themselves Christian, ngunit hindi naman talaga nagsipagsisi. Pansin niyo po yung kabuuan ng New Testament, ang lagi pong ipinapahayag at panawagan, maging ng ating Panginoon Kristo at lahat ng mga apostol ay alin? Repent. Okay? So, sa ating panahon, hindi ho yung totoong repentance ang nangyayari sa isang individual. No? Nagiging dagdag na lang si Kristo sa kanilang buhay. Kasi bakit? Dahil walang tamang pagtuturo, pagbibigay kaalaman kung ano ang tama niyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kung naunawaan ng ating pong binabahagi ng salita ng Diyos na siya'y kaaway ng Diyos, na napupuot sa Kanya ang Diyos dahil sa Kanyang pagiging makasalanan, at ito ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, then kapag ka nanawagan ka sa Kanya ng magsisi, then magiging totoo ang pagsisisi. Mayroong pagkamuhi sa Kanyang sarili, sa kasalanan, kagaya ng isang tax collector na ikinuwento ng ating Panginoon Kristo sa Bagong Tipan, na dinadabukan niya ang kanyang dibdib. Dahil bakit? Naunawaan niya na siya'y alin? Isang makasalanan. Okay? So, dito po sa ating pong mga talatang pag-aaralan ay may dalawang punto na nais kong ilatag sa inyo sa umaga pong ito. Sinasabi ng talata, Siyam,
na mariin na sinasabi ni Pablo na ang dugo ni Kristo lamang ang nagpapawalang sala. Okay? Ang dugo ni Kristo lamang ang nagpapawalang sala. Wala na pong iba. Now, mababasa natin sa kabuuan ng Biblia, maging sa New Testament, particular sa 1 Peter, alam ko na aware kayo dahil ito yung series ni Pastor Owen ngayon, na ang salitang dugo ay ginamit din para saan? Para sa pagwiwisik. At iyan ay para bilang patunay na mayroong tipanan o kasunduan nangyari, at yung pagwiwisik ng dugo ay patunay ng natutuparin ang nasabing tipanan or kasunduan. That's why ang Biblia ay may dalawang bahagi, lumang tipan at bagong tipan. Kaya nangyari ang bagong tipan dahil mayroong pagbububo ng dugo. At ang dugo na ibinubo sa bagong tipan, sa bagong kasunduan, ay ang dugo ng banal at walang salang ating Panginoong Jesucristo. So meron pang ibang tinutukoy ang salitang dugo na binanggit sa verse 9. Sabi kasi sa verse 9 na yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ang salita rin pong dugo ay hindi lang basta tumutukoy sa isang uri ng likido, kundi sinasalamin nito ang bayolenteng kamatayan na nararapat sa nahatol ng Diyos sa mga makasalanan. No? So tumutukoy din po ang salitang dugo doon sa bayolenteng kamatayan ng mga makasalanan na angkop na hatol ng banal na Diyos sa mga makasalanan. Ito'y tumutukoy din, nagbabalik tanaw ito sa lumang tipan. Yung salita pong dugo na ginamit dyan ni Apostol Pablo, nagbabalik tanaw ito sa magbabasa sa atin sa lumang tipan kung paanong yung inosenteng hayop na iniutos ng Diyos na dapat mamatay, na dapat patayin ng bawat Israelitang makasalanan ang siyang tatanggap at tataglay ng kamatayan para sa taong naghahandog. Kumbaga, alam po, ito'y tinalakay na sa inyo, pero ang hayop na iyon ay tinatawag na sin bearer. Okay? Siya yung magdadala, no, ng kasalanan ng taong naghahandog, at sa kanya ipapataw ang parusa na nararapat sa makasalanan. Kaya nga, ang tawag ko kanina ay violenteng kamatayan. Okay? Talagang siya ay papatayin. Talagang siya ay gigilitan. Kinakailangan mamatay dahil yun yung banal na parusa na hatol ng Diyos sa mga makasalanan. Makikita din natin mula nang magkasala ang tao, ang Diyos ay nagpakita na ng kanyang kagandahang loob. Marami po mga individual na mga mananampalataya na sabi, tayo ngayon ay under the grace of God. Ibig bang sabihin noon, during Old Testament, ay wala ang grace ng Diyos? Hindi totoo yun. Simula nung nagkasala si Adan at si Eva, nandoon na yung grace ng Diyos. At hanggang ngayon, okay, ang tao ay nasa ilalim ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Sabi ko nga, sina Adan at si Eva, di ba nararapat silang mamatay? Ang sabi ng Diyos kay Adan, pag kinain ninyo ang pinagbabawal na bunga, mamamatay kayo. Ibinili ng Diyos kay Adan, huwag na huwag ninyong kakainin ang ipinagbabawal kong bungang iyon. Lahat pwede niyong kainin, huwag yung isang iyon. Sapagkat kayo ay tiyak na alin, mamamatay. At nung kinain nila, kinabukasan, buhay pa sila. At yun yung biyaya ng Diyos, yun yung grace ng Diyos. At kung titignan po natin na mayroong namatay para sa mag-asawa, okay? Mayroong tumanggap ng kamatayan, hindi sila. Ang inosenteng hayop
na kung saan ay yung balat nito ay ginamit ng Diyos upang ipantakip sa kanilang kahubaran. Mabasa natin yan sa Genesis. No? Na imbis na mamatay yung mag-asawa, ay mayroong pinatay ang Diyos na inosenteng hayop at yung balat ay ipinantakip o ginawang kasuotan ng mag-asawa kahit na sila ay gumawa ng temporary nilang maisusuot, no? Ang malalaking dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila iyon at ipinantakip sa kanilang kahubaran, pero may ginawa ang Diyos. So makikita natin doon na hindi yung gawa ng tao ang makakapantakip sa kanyang pagiging makasalanan, kundi yung gawa ng Diyos ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, sapagkat yan sa Genesis na yan, nandoon na yung anino sa darating na Kristo. Okay? Ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay banal na napupuot sa kasalanan. Tandaan natin yan. Ang Diyos ay banal na napupuot sa kasalanan at sa lahat ng tumatangkilik nito. Maliwanag yan na sinasabi ng Psalm 7 verse 11. Araw-araw ang Diyos ay napupuot sa mga makasalanan. He expressed His wrath towards wicked people every day. Araw-araw. Okay? Sapagkat ang Diyos ay banal. Sinasabi ni Prophet Isaiah sa chapter 6, sa kanyang pangitain, nakita niya ang Panginoong Diyos sa kanyang trono at narinig niya na sinasabi ng mga serafin na naglilingkod sa Diyos, banal, banal, banal ang Diyos. Tatlong ibayo ang kabanalan ng Diyos. At makikita natin doon sa chapter 6 ng Isaiah na itong mga serapin na ito ay mayroong tig-aaning na pakpak. Yung first pair ay nakatakip sa kanilang mukha. At nagsisimbolo yun na hindi nila kayang titigan ang kabanalan ng Diyos. Although ang mga serapin ay alin? Holy. Pero tinatakpan nila ang kanilang mukha. At yung second pair ng kanilang pakpak, tinatakpan ang kanilang paa. Kasi bakit? They cannot compare their holiness kaysa sa kabanalan ng Diyos. At yan po yung nire-represent ng pangitain ni Isaias na ang Diyos ay tatlong ibayo ang kabanalan. At mismo si Propeta Isaias, makikita natin na nung nandun siya, although na pangitain yun, nung nandun siya sa presensya ng Diyos sa kanyang pangitain, nagkaroon ito ng kamalayan sa kanya, bagamat siya ay propeta, namumuhay na matuwid, nagdulot pa rin sa kanya yung kabanalan ng Diyos ng kamalayan na siya alin? Taong makasalanan. Okay? Nagdulot sa kanya ng kamalayan. That's why the more na natuturuan o napag-aaralan ng church ang kabanalan ng Diyos, the more na nahahayag sa atin how wicked we are. Kung gaano tayo kamakasalanan at atin pong napipicture ng lubos yung grace ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos sa atin. Okay? So, sa Old Testament pa lang, kay Adan at kay Eva pa lamang, makita natin na nag-express na ng Diyos ng kanyang kagandahang loob, ng kanyang grace. Ulitin ko po, ang Diyos ay banal na napupuot sa kasalanan at sa mga taong tumatangkilik nito. Okay? Subalit ang puot na nakatakdang ibuhos ng Diyos sa sangkatauhan, maliwanag ng sinasabi ng Roma chapter 5, particular verse ay verse 9, sino ang tumanggap sa puot ng Diyos? Si Kristo. Siya ang tumanggap. Siya ang pumasan. Siya ang nagdusa sa kanyang mismong katawan. Mga kapatid, Christ is your sin-bearer. Tandaan natin yan, si Kristo ang nagdala ng iyong kasalanan, ng aking kasalanan. Kaya, isang pribilehiyo na siya ay paglingkuran. Isang pribilehiyo na siya ay maging Panginoon at ating tagapagligtas. At iyan yung nais sabihin ni Pablo
doon sa verse 9, nang sino mang sumampalataya kay Kristo ay napawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang tinutukoy na dugo ng kanyang kamatayan. Kasi ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Okay? Baka iniisip po natin na ordinaryong kamatayan ang dinanas ni Kristo. Take note, ang kamatayan ay para lamang sa makasalanan. Si Jesus hindi makasalanan. Okay? At yung dinanas niyang kamatayan ay hindi ordinaryo yon. Yun yung pinakamatindi na uri ng kamatayan na sinapit po na para sa ating Panginoon Kristo. Hindi nararapat sa kanyang kamatayan, pero tinanggap niya yon na maluwag sa kanyang kalooban upang iligtas ang mga hinirang ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. So yan po yung tinutukoy ni Pablo, na sino mang sumampalataya kay Kristo, mapapawalang sala, justified, made righteous. No? Ang salitang justification ay isang salita na ginagamit sa korte. Ito ay pagdeklara sa isang taong guilty pero hindi nagkasala. May umangkin, may umako ng kanyang katayuan. At hindi ba yan ay isang kagalakan para sa iyo? Si Kristo ang umako ng iyong kalagayan doon sa cross ng Kalbaryo. At yan yung sinasabi ni Pablo. No? Sino mang sumampalataya kay Kristo ay napawalang sala. So bilang resulta ng ginawang pagbabayad sala ni Kristo, inaring mga anak na sila ng Diyos at hindi na sila kabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos. No? Kabilang na sila sa pamilya ng Diyos. Dito nga sa ating pong verse 9, kaibigan ng Diyos. No? Pagdating sa verse 10, hindi na sila kaaway, kundi alin? Kaibigan. Sinasabi rin yan ng Efeso chapter 2, verse 3. Efeso chapter 2, verse 3. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Ang tinutukoy ni Pablo rito na katulad nila ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos from verse 2, na kung saan ay sakop sila ng kapangyarihan ni Satanas. Okay? Ang nag-ahari sa kanila na kung saan ay espiritu ng mundong ito. So sabi niya sa verse 3, dati namuhay din tayo, including himself, si Pablo. Namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. At sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, pansin niyo po ito, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Nararapat parusahan. Kung titingnan natin ang Poimen version patungkol po dyan sa Efeso chapter 2 verse 3, sabi rito, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Okay. Bakit paparusahan? Dahil kinapupuotan ng Diyos. Sa magkakaibang translation, yan ay ginamit ng mga salita kinapupuotan at parusahan. No? So kabilang tayo. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, nung tayo'y sumampalataya, nung tayo nagsisi at sumampalataya sa ginawa ni Kristo, tayo ngayon ay inari na ng Diyos na kanyang mga anak at hindi na kabilang sa mga kinapupuotan or parurusahan ng Diyos. That's the first point. And number 2, pangalawang punto sa ating talata, ayan ang sinasabi sa verse 10, hindi lamang inililigtas ni Kristo ang mga sumasampalataya sa Kanya mula sa kasalanan at sa kahatulan nito,
kundi maging sa kawalang katiyakan at pagdududa patungkol sa kaligtasan. Hindi ko alam kung nakaranas kayo na pinagdududahan yung kaligtasan. Hindi ko alam kung lahat tayo ay nakaranas ng walang katiyakan. Alam niyo po, sa aking pinanggalingang denominasyon, araw-araw nag-aalala ako. Okay. That's why bago ako mag-12 years old, kasi bata pa lang ako, namulatan ko na yung Jesus is Alive Church. Galing ako dyan, ang pamilya ko, doon ako pinalaki. Hanggang sa ako'y lumipat kami sa Assemblies of God. Pero nung bago ako mag-12 years old, alam niyo pa, panalangin ko, Lord, sana ay kuhanin niyo na ako bago mag-12 years old. Okay? Yan yung panalangin ko sa Diyos. Kasi bakit? Kasi sinasabi ng mga pastor namin sa church na yung age of accountability starts at the age of 12. At ginagawa kong license to sin ang edad ko na wala pang 12. Kaya sabi ko, save pa ako. Pero pag dumating ako ng 12, sabi ko, Lord, kuhanin niyo na ako. Kasi bakit? Tiyak, mapapahamak ako. At tasin niyo po yung katuruan ngayon. Okay? Taglay, dala-dala ko yun. Taglay-taglay ko yun. Hanggang pagdating ko dito sa Batangas, purihin ang Diyos kasi meron siyang itinuturo na tago sa kaisipan ng mga churches. At purihin ang Diyos kasi bakit? Dahil ang katiyakan ng kaligtasan hindi nakasalalay sa atin, kundi sa kung gaano kasoberano ang Diyos. Okay? Doon nakasalalay ang katiyakan ng kaligtasan at ang katiyakan at ang pagliligtas ay hindi lamang ginawa ni Kristo doon sa ating pagiging makasalanan at sa hatol ng kasalanan, kundi maging sa walang katiyakan tungkol sa ating kaligtasan. Alam ko, tinalakay ito sa inyo na doon sa epistle ni Apostol Juan na si Kristo nung bumalik sa langit, nasa kanan ng Ama para mamagitan. Siya ang tumatayong abogado. Okay? Siya yung namamagitan sa mga mananampalataya habang nandito pa sa lupa hanggang dumating ang araw na kalubusan ng kaligtasan. Nagpapatuloy ang gawaing pamamagitan ni Kristo na lubhang mahalaga para sa bawat mananampalataya. Bakit po? Dahil ang kanyang ginagawang pamamagitan ay upang tiyakin ang kaligtasan. Yan yung sinasabi ni Jesus sa isinulat ni Juan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, na wala kahit isang mapahamak sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Okay? So si Kristo ang nag-iingat. At yan din yung sinasabi ng verse 10. Roma chapter 5 verse 10. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ang kamatayan ni Kristo ang siyang katibayan na ang mga nagsisampalatayang makasalanan ay hindi na kaaway kundi alin? Kaibigan. Pansin niyo po yung difference mula sa pagiging enemy. Dahil sa kamatayan ni Kristo, yung enemy ay naging alin? Friend. Kaibigan. No? At sabi pa dito, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ang patunay ng katiyakan ng kaligtasan ay hindi lamang basta namatay si Kristo, kundi dahil sa siya alin, muling nabuhay. Ito ang dakilang ginawa ng Diyos na kapahayagan ng kanyang kagandahang loob. Okay? That's why ang isang mananampalataya ay may totoong kagalakan pag darating ang araw ng Panginoon, the Lord's Day, ang araw ng pananambahan. Meron siyang tunay na kagalakan kasi kung naunawaan niya ang ginawa ni Kristo sa kanya. Okay? Walang hadlang sa isang mananampalataya na sundin ang kalooban ng Diyos kung tunay na nauunawaan natin kung ano ang ginawa ng Diyos ni Kristo para sa atin.
at ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay kapahayagan ng kagandahang loob ng Diyos. Pansin niyo po yung salitang dati ay kaaway tayo ng Diyos. Verse 10, sorry. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. No? So ano ang pinupunto niyan? Wala nang pinakamatinding kalagayan ng isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Yun yung pinaka-worst. Kaaway. Okay? Ikaw ay hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay hindi kabilang sa biyaya ng Diyos. Kaaway niya eh. So, ang makakatulong sa atin para maunawaan yung salitang kaaway ay ang bansang Israel sa kanyang pakikitungo sa ibang bansa sa Old Testament. Okay? Laging gusto ng bansang Israel na digmain yung hindi kabilang sa bansang Israel. Kasi anong tawag? Kaaway. Okay? At yan din yung punto dyan ni Apostol Pablo sa verse 10. Ang makasalanan o ang mga mananampalataya dati kaaway. Hindi kabilang sa pamilya. At kanina nabasa natin na ang mga kaaway ng Diyos ay kanyang kinamuhian at karapat-dapat tumanggap ng kaparusahan. No? So ang atin munang kalagayan, same thing ng mga mananampalataya sa Roma, ang dating kalagayan bago pa nakipagkasundo ang Diyos ay kahabag-habag. Ang worst na salita sa kahabag-habag, kalunos-lunos, nakakaawa, ubod ng sama, nakasusuklam, at mga makasalanang walang pagkilala sa tunay na Diyos. Mga kapatid, bumabangga iyan sa paniniwala ng maraming tao. At pagka yan pinahayag mo sa kanila, sasabihin nila, ang bait ko naman. Walang pagkakaiba ang isang notorious na kriminal na di mananampalataya sa isang ginang na napakabait na walang pananampalataya. Parehas na kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Okay? Ulitin ko po, ang isang notorious na kriminal na hindi mananampalataya at ang isang ginang na ubod bait sa isang lipunan kanyang ginagalawa na walang pananampalataya, parehas sila sa mata ng Diyos na kahabag-habag. Okay? So sana ay hindi kayong makonfuse sa bagay na iyan. No, kaya nga ang utos ng Panginoon Kristo, nung kausap niya si Nicodemo, kayong lahat ay dapat ipanganak na muli. So, yun po yung isa sa mga mariin na patunay ng lahat ng tao kasalanan at nangangailangan ng kagandahang loob ng Diyos. But, kahit ganyan yung kalagayan natin, bago pa tayo tumanggap ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos, dahil sa dugo o kamatayan ni Kristo, tayo ay pinawalang sala at tinanggap ng Diyos. Ano niyo po yun? Dati kaaway. Okay? Ano ba ang nararapat sa kaaway kung titignan niyo yung Old Testament? Parusahan, lipulin. Okay? Pero kahit na kalagayan natin ng mga kasalanan ay kaaway ng Diyos, God sent His own Son. Okay? Isinugo niya yung kanyang buktong na anak para lang mamatay. Para lang patayin siya na walang sala upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay mapawalang sala. Kaya nga, kung unawa niyo maigi yung chapter 8 verse 1 ng Roma kanina, proclamation ng may kagalakan. Kaya ngayon, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay hindi na paparusahan. Proclamation na po yun. Kasi bakit? Dahil may ginawa si Kristo na kahit gawin ng tao, hindi ho makakapagpapawalang sala sa Kanya. Tanging si Kristo lamang. So walang makakapagpapabago sa ating bagong kaugnayan sa Diyos dahil kay Kristo na muling nabuhay.
At ito pa yung katotohanan. Hindi tayo ang lumapit sa Diyos. Maaaring sa tingin natin, yes, lumapit tayo, pero ang Diyos ang nasa likod ng ating paglapit. Okay? Ang Diyos ang nasa likod ng ating paglapit. Ang Diyos ang nagdala sa atin. Dinala tayo ng Diyos sa kanyang sarili nung tayo'y mga kaaway pa niya. At tiyak na meron tayong di matitinag na kaugnayan mga anak niya dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Same thing doon sa Roma chapter 8, verse 31 hanggang 35. Kaya nga sinasabi doon ni Pablo, sino ang makakapaghiwalay sa atin? Titignan natin ang Roma chapter 8, verse 31 hanggang 35. Sabi rito, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi natin panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Na ang tinutukoy rito na lahat ng bagay ay upang tayo tiyak na tumanggap ng kabuuan ng kaligtasan. Na verse 33, sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang inatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. In verse 35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit tumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalang panganib o maging ang kamatayan. It's all about God's word, mga kapatid. Okay? And that is grace. Okay? Ang ating pananatiling ligtas ay hindi dahil sa ating kakayahan. At the first place, ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ginawa natin. Yes, it seems mukhang tayo ang lumapit sa Diyos. But ang totoo, kaya ka lumapit kasi binuksan ng Diyos ay yung pangunawa. Sinasabi ni Jesus na ang Diyos ang pumalagkad sa iyo, papalapit sa kanyang bugtong na anak. Yan yung madalas kong tawagin yan, yung behind the scene. At kung naunawaan mo yan, magdudulot yan ng pagbabago sa iyong buhay. Kamumuhian mo yung kasalanan na natitira pa sa iyong sarili. At habang nandito pa tayo sa mundo, sa biyaya ng Diyos, unti-unti natin papatayin ang mga natitirang kasalanan na meron tayo sa ating buhay. Mga kapatid, ang katotohanan na iyan ay may matibay na bahagi sa ating kaligtasan. Dapat na unawaan natin yan. Hindi kung papansinin, binanggit ni Pablo sa verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Kasi niyo po, kung ang kasalanan sa pinakamataas na antas, ano yung pinakamataas na antas na kasalanan? Kaaway tayo ng Diyos. Ay hindi nakapagpigil sa Diyos para may pagkasundo tayo sa Kanya, paano ang kasalanan sa mababang level ay makakapagpigil sa ating pananatiling ligtas? Hindi nga napigilan ng Diyos, kaaway niya tayo. Niligtas niya pa rin tayo, binigay niya kanyang bugtong anak. Ngayon tayo ay kabilang na sa kanyang pamilya, yun bang mga mababang antas ng kasalanan ng ating kalagayang akas makasalanan makakapagpigil sa ating pananatiling ligtas? No? Ano sabi ng Filipos chapter 1 verse 6? Filipos chapter 1 verse 6. Sabi niya, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na simulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Hindi sa atin nakasalalay ang ating kaligtasan, kundi sa Diyos. Kung nagsimula ang Diyos sa iyong buhay ng mabuting gawain, ano yung mabuting gawain? Na ikaw ay tumanggap ng kanyang biyaya at habag, ng kagandahang loob, ng grace and mercy. Yun
yung mabuting gawain na pinasimulan niya sa iyo. Kukumpletuhin niya yan. Tatapusin niya yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung perseverance of the saints. Ang ganda ng paliwanag ni Pastor Stephen Lobson about perseverance of the saints. Yung pagsisikap ng mga mananampalataya na mamuhay sa kabanalan. Ang totoong nagpipersevere ay ang Diyos, ang Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya para ang mananampalataya mamuhay na may pagsisikap sa kabanalan at pagsunod sa Diyos. Okay? Yun yung trabaho ng Espiritu Santo. But hindi yan natin itinuturo para maging license to sin. Kundi magkaroon tayo ng totoong kagalakan ng ating pong pamumuhay mananampalataya na mayroon pong pangunawa na ang kasalanan ay dapat nating pinagsisikapang mapatay, mapahina hanggang sa mamatay sa ating pong buhay. No? So yan ay tiyak dahil kay Kristo. Ang kaligtasan ay tiyak dahil kay Kristo, hindi dahil sa iyo. That's why nga sabi ko nga, bakit nung ako ay tayo nagsimula sa reform, nabalikan ko yung aking isipan dati, sabi ko, bakit ko naisip na ipanalangin noon na, Lord, bago ako mag-12 years old, kuhanin niyo na ako. Kasi ang alam ko, ang salvation ay sa pamamagitan ng sarili kong lakas. At kaya ko yung ipanalangin kasi bakit hindi ko kaya mapanatili ang aking kaligtasan. Purihin ng Diyos. Ang kaligtasan ay trabaho ng Diyos. Kung napasimulan na niya ito sa iyong buhay, tatapusin niya. Okay? At tayo'y may pagtugon. May pagtugon. Okay? Kung natalakay niyo na yung 1 Peter chapter 2 verse 1. Okay? Dahil, sabi niya doon, therefore, kaya nga, tinutukoy niyo, ngayon meron ka ng buhay espiritual. Ikaw ngayon ay alin, gaya ng bagong silang na sanggol. Hindi yan dahil sa iyo. Ang Diyos ay naglagay sa iyo kalooban na ikaw ay katulad ng bagong silang na sanggol na alin, nananabik sa salita ng Diyos, nananabik na masunod ang Diyos. Kagaya ng bagong silang na sanggol. At yan yung commitment ng Espiritu Santo. Yan yung tinalagang trabaho ng Espiritu Santo. Na tayong mga mananampalataya ay mag-persevere, na magsikap, magtiis hanggang sa araw na tayo ay datnan ng ating Panginoon. Kaya nga, napakahalaga ng pagganap ng hapag ng Panginoon. Okay. Kasi bakit? Dahil inaalala natin at pinahalagahan ang dugo at katawan ng ating Panginoon Kristo. Ano ibig sabihin ng dugo at katawan? Kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya inialay ni Kristo ang kanyang buhay upang tayo mapawalang sala at tanggapin tayo bilang mga kaibigan o mga anak ng Diyos. Muli po mga kapatid, ang pagsampalataya sa ginawang pagbabayad sala ni Kristo ay nagdudulot ng pagpapawalang sala sa bawat sumasampalataya. At ganoon din na dahil sa ginawa ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay tiyak sa ating kaligtasan. Meron akong nabasang libro na isinulat ni J.C. Ryle ng pamagat The Cross, Crucified with Christ and Christ Alive in Me. No, ito po ay isinalin ko po sa Tagalog. Sabi niya, ngunit maliban na malaman mo ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng karanasan, maliban na malaman at maramdaman mo ang bawat patak ng kanyang dugo doon sa cross na naghugas sa bawat kasalanan mo, at maliban na bukal o taos sa puso mo na ang kaligtasan ay nakasalin ng lubusan sa ginawa ni Kristo sa cross, si Kristo ay hukom mo at hindi tagapagligtas. Kung hindi mo lubos na naunawaan ang ginawa ni Kristo, hindi mo lubos na naintindihan yung bawat patak ng dugo ni Kristo ay para sa iyong mga kasalanan. At kung hindi ka lubos na nagtitiwala na ang kaligtasan ay nakasalit sa kanyang ginawa sa cross,
si Kristo ay iyong hukom at hindi tagapagligtas. Mga kapatid, ang pagkakaalam o pagkakakilala sa pangalan ni Kristo ay hindi makakapagligtas sa iyo. Just knowing Christ's name cannot save you. Maging si Satanas, nananampalataya sa Diyos, pero hindi siya ligtas. Mas matindi pa ang pagkakakilala ni Satanas sa Diyos. Mas matindi pa nga ang pagkakaalam ni Satanas sa salita ng Diyos. And he used it. Ginagamit niya ang salita ng Diyos para mandaya. Sulit po ang pagkakaalam o pagkakilala sa pangalan ni Kristo ay hindi makakapagligtas sa iyo. Dapat mong malaman at maunawaan ang kamatayan niya sa krus na dapat nagdudulot sa iyong buhay na matinding pagbabago. Okay. So, dapat nagdudulot sa iyong buhay na matinding pagbabago. So, sa ating pagtatapos, paghamon, ang pagkaunawa sa kamatayan ni Kristo ay dapat nagdudulot sa iyo ng matinding pagbabago. Okay. Magkaroon tayo ng pagsusuri sa ating sarili. Mayroon po bang matinding pagbabago nangyari sa ating buhay? Purihin ng Diyos kung meron. Magkaroon ka ng kapanatagan sapagkat tunay ngang makapangyarihan ang ginawa ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. Dahil sa biyaya ng Diyos, pinawalang sala Kanya dahil sa kamatayan ni Kristo. At dahil sa biyaya ng Diyos, tiyak ang iyong kaligtasan sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. No, ang lahat ng ating pinag-aralan ay masasummarize sa isang hymn. Hindi ko alam kung inaawit ko po rito, ang hymn na ito, In Christ Alone. So, nais ko pong basahin sa inyo ang hymn na ito. At kung meron kayong pagkakataon, ay inyo pong hanapin at pwede isama sa inyo pong, sa ating pong congregational singing. Sabi rito, basahin po natin, andyan, In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, siya lamang ang pundasyon, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ, I stand. In Christ alone who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God. Ito yung tinuturo sa inyo ni Pastor Owen. Masatisfy ang puot ng Diyos dahil sa kamatayan nino ni Kristo sa cross. No? Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ, I live. There on the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. The last verse, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hands till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I stand. Meron bang binanggit dyan sa hymn na yan? Nagawa ng tao? No. Ang lahat ay alin? Gawa ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O makapangyarihan namin Diyos, tunay nga na hindi namin kayang sukatin iyang iyong kagandahan loob, iyang inyong biyaya, iyang inyong habag para sa amin.
At kami ay lubos na namamangha kung naunawaan namin ang 2 talata na binanggit ni Apostol Pablo sa aming pinag-aralan ngayong umagang ito. Lubos kaming mamamangha sa iyong kabutihan, kagandahan loob. At nawa, ang aming pagkamangha ay hindi basta dito lamang sa oras na ito nagtatapos, kundi ito ay mag-udyok sa amin na mas lalo pang mamuhi sa kasalanan at humiling sa inyo ng biyaya at kalakasan na ang mga natitirang kasalanan na meron kami ay amin pong mapagtagumpayan. At itong dakilang mensahe na ito ay amin pong ibahagi sa mga taong amin pong nakakahalubilo, maging sa mission field sa Batangas at maging dito sa syudad nito. Hindi nagbabago ang inyong pong ibanghelyo na tanging ang ginawa ni Kristo lamang ang makakapagpapawalang sala sa taong nagsisisi at nananampalataya sa aming Panginoon Kristo. At maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito. Ulang ang salita sa buong mundo para ilarawan kung gaano kayo kabuti at dakila sa aming buhay. Truly, how great is our God sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Lahat na ito iniling namin sa pangalan ng bugtong na si Jesus. Amen. Ta-ta.